Taong 2023 lang natapos pero sira na ngayon ang isang dike sa Oriental Mindoro na pinondohan ng mahigit 300 milyong piso. At sa Tarlac naman, may mga butas at litaw ang bakal ng isang flood control project na nagkakahalaga ng mahigit 70 milyong piso. Saksi, si Ian Cruz. 94.5 million pesos ang halaga ng slope protection project na ito sa Kamiling, Tarlac. Pero nang puntahan namin kahapon, may mga butas ito sa ilalim, litaw ang bakal at mabilis masira kapag tinatapakan. 2 taon lamang ang lumipas matapos ng simulang gawin yung floodway dito sa lugar na ito. Pero makikita nga po natin, may mga uka na matapos yung malalakas na agos dahil nga sa sunod na mga bagyo. At ito, wala po tayong ka-effort dyan. Natatanggal po yung konkreto na sinemento nila rito. At ayon nga sa mga residente, nangangamba sila na baka kapag tumagal pa at napabayaan ito, baka tuluyang gumuho yung proyektong ito. Sana matignan naman itong slope dito sa barangay namin, dito sa Pindangan Sikan, Kamiling, Tarlac, para mapagtunan naman yan ng pansin ng pinagagawa ng mga kontraktor. Kabado ang ilang residente sakaling tuluyang masira ang proyekto. Malaking tulong pa naman daw ito dahil naibsa ng hanggang baywang o dibdib na baha na dati nilang nararanasan. Pagbalik namin kanina, may mga nagkukumpuni ng taga First District Engineering Office ng Tarlac. Ipapacheck po natin, sir, para kita po natin yung mga concern po nila, para maayos po natin. Patuloy namin hinihinga ng pahayag ang flawless construction na nakakuha sa proyekto. Sa Kamiling pa rin, may mga nakita rin kaming ilang bitak sa baba ng Kamiling Agno River Floodway Phase 3. Nagkakahalaga ito ng 289.5 million pesos. Pinakamahal na flood control project na nasa sumbong sa Pangulo website. Sabi ng DPWH, maliit na bagay ang mga bitak. Nagka-crack daw ang simento kapag mainit ang panahon. Madali lang daw itong ayusin. Ang Phase 4 ng proyekto, halos pareho ang halaga sa Phase 3. Wala naman daw problema sa ngayon ayon sa mga opisyal ng barangay. Sa San Teodoro, Oriental Mindoro, sira na naman ang dike sa Subaan River. Ayon sa barangay, 2022 inumpisahan ang construction ng diking ito at nakumpleto noon lang 2023. Pero hindi raw nito kinaya ang malakas na agos at dami ng tubig na rumagasa sa ilog noong nakaraang buwan. Nireport na raw ito dati ng barangay sa DPWH. Nagkakaroon na po ng bitak yung kanilang gawa. Tapos po, inano po namin sa taga DPWH po, sa mga engineer. Parang inayos po nila yung mga retats po. Tapos nagkaroon po ng, yun nga po, disaster po, nagkaroon ng baha. Doon po nagkaroon na ng lumaki na po yung, gumuho na po. Tulad ng ibang flood control project sa Oriental Mindoro, wala rin daw koordinasyon sa lokal na pamahalaan ang proyektong ito. Nang mabitak nga raw ang dike, doon nila nakitang manipis na nga ang simento, halos wala pang ginamit na bakal. Sa nakita ko kasi walang mga bakal itong dike. Kung meron man, medyo kakaunti. Kung malaki ho yung baha, talagang maapaw yung baha, hindi kinaya ng konkreto, yung kaya nag-crack na siya. Sa tingin po namin, hindi po siya angkop doon sa lugar at saka doon sa volume at current po ng tubig na dumadaloy po dito. Siguro mas magiging matibay po ito kung mas malaki yung mga bakal. Mahigit 380 million pesos ang kabuang halaga ng dike project na hinati sa 3 at pinaghatian ng 3 construction company. Ang New Big 4J Construction Incorporated, Pacific Prime Marine and Industrial Services Corporation at Road Edge Trading and Development Services. Inaalam pa sa ngayon ng GMA Integrated News kung alin sa 3 kontraktor ang humawak sa bahaging napinsala. Sinusubukan pa naming makuha ang kanilang mga pahayag, pati ang panig ng DPWH Mimaropa Regional Office. Batay sa listahan ng Construction Industry Authority of the Philippines na blacklist mula sa 2016 hanggang 2017, ang New Big 4J Construction Incorporated dahil sa isang proyekto sa Quezon City. Nakatanggap na rin ito ng poor rating sa Contractors Performance Evaluation System Report ng 2015 to 2018 para sa isang proyekto naman sa Laguna. Ang Road Edge Training naman nakakuha ng 2 unsatisfactory ratings mula sa Contractors Performance Evaluation System noong 2014.
Inumpisahan na naman ng SunWest Construction and Development Corporation ang rehabilitasyon sa mga sirang bahagi ng flood control project nito sa Oriental Mindoro. Isinagawa raw ito batay sa kanilang standard warranty commitments. Agosto pa raw sinimula ng repairs matapos ang malalakas sa pag-ulan at target itong makumpleto bago matapos ang buwan. Base sa pagsusuri ng SunWest, nasa 5% ng mga ginawa nitong flood control project sa Oriental Mindoro ang nagkapinsala. Binigyang diin din ng SunWest ang mga dike project ay tinayo alinsunod sa specification ng DPWH at ang pagkukumpuni nila rito ay patunay nila ng pagtupad sa kanilang pananagutan. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.